Hi guys, welcome to today's podcast. Today we are going to talk about our top 3 stories from our previous lessons in Classic Hits. And for today, we are going to answer 3 questions to elaborate our understanding or realizations regarding these top 3 stories. So, ayun. Bali, ano lang naman to. Wala naman, guys. Right or wrong answer. Bali, mga opinion lang natin. Huwag ko masyado seryoso. So, our first like story is about the lottery. So, for the first question, for me, what makes this story interesting for me, siguro yung the story itself and yung first part niya and yung last part. Kasi kung babasahin mo siya, dun pa lang sa pinaka-first part niya, parang, binalik niya ako sa yung pagkabata ko. Kasi super parang bright ng start niya. Tapos yung ending pala, parang very, what do you call this? Very tragic yung Tragic. ano. Grotesque, kumbaga. Oo, ganon. So, next question is So, for you. Yes, yung next question natin, what's your favorite part of the story? Ang pinaka-favorite ko siguro dito is yung part kung saan na-reveal na si Tessie yung magiging parang, what do you call this, alay. Parang ganun. Kasi, di ba at first nga, parang ang bright-bright nung ambience, nung paano siya in-introduce yung story. Sobrang ang ganda nung setting nila, tapos parang ang saya-saya pa ng mga tao na nagtipon-tipon sila. And then malalaman mo na biglang kung sino pala yung mabubunot, may mangyayari pala sa kanya, something tragic. So, siguro yun yung favorite part ko, nung na-reveal na si Tessie yung alay nga, or yung chosen one. Kasi doon nag-shift yung mood ng story from a very bright story to a tragic one. Ayun. So yun, so for the last question, what's one valuable lesson have you learned from this story? So for me, it reminds us na hindi lahat ng tradition is good for us. So sometimes, sa sobrang tagal na natin siyang ginagawa, hindi natin napapansin na naging harmful na siya sa mga tao. Yes. So yun. I agree. Agree So yun, so minsan kailangan din nating mag-reflect sa mga ginagawa natin para ma-make sure natin na hindi tayo nagiging abala yung mga ginagawa natin hindi nagiging abala sa iba tsaka sa kapaligiran natin. So, our yun. community. Yes. Yan, environment. So, for the next, story, what's the story? The next story is In a Grove. So, what makes the story interesting for me? Here you So, go. Okay, you. So, for me, interesting siya kasi mayroong isang tragic na pangyayari, may nangyari. Tapos, hindi mo na malaman kung ano yung totoong naganap kasi sa sobrang nagpapasa-pasahan ng opinion, ng mga ano ba tawag dito? Ang mga statements, na iba-iba. So, hindi mo na matukoy kung ano talaga yung nangyari. So, parang ang hirap magbigay ng justice dun sa mga naging biktima ng pangyayari. I agree. Next, what's your favorite part of the story? So for me, yung favorite part ko ng story na to, ng In a Grove, is yung huling part ng story, which is yung samurai, sinasabi na rin niya yung sarili niyang version through Mildew. So, Bakit? Bakit yun? so kasi, dun mo marirealize na kahit na siya, yung mismong tao, yung napatay, yung sa part na kinukwento niya is lalong nagulo yung story. Lalo nating hindi nalaman kung sino talaga yung may sala, sino yung pumatay sa kanya. So dito natin na nagiging malinaw sa atin dito na hindi laging malinaw. Hindi laging malinaw yung isang storya kapag sa isang version lang natin pinag-iwan. Hindi siya reliable kung Yes. subjective siya. And what's one valuable lesson have you learned from this story? So, ulit yung tanong. Ano yung lesson na Ano yung natutunan sa valuable story? So, ang natutunan ko sa story na to is, hindi tayo pwede, hindi lang isang tao,
kahit sa ibang story, hindi lang dito sa Ina Grove, hindi lang tayo dapat nakikinig sa isang version lang. So, dapat, dahil syempre sa iba't ibang motibo, so dapat magiging, ano tayo, matuto tayo, what do you call this? Being objective. Yeah. Pag- At maging mapanuri tayo kung ano talaga yung sa tingin nating tama. Kasi hindi lahat ng sinasabi ng mga kausap natin, yun na yung katotohanan. Kailangan natin tinuloy lahat ng sides sa news. So, hindi lang tayo one-side TV. Very good. So, yun lang. So, ayun. Sa third story, dami naman binigay. So, sa last story is open couple. So, for me, what makes this story interesting for me, siguro the author. Because, parang, kasi yung first two stories, parang very, siya na author ng pagiging creative niya. Pero dito sa story na to, parang hindi mo siya masusulat kung hindi mo siya naranasan. Parang, yung the way isulat ng author yung parang buong kwento, parang andoon kayo, napaparating niya sa'yo, napaparamdam niya sa'yo yung kung ano talaga yung feeling, kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun. And we don't know kung naranasan ng author or hindi, pero ang galing kung paano niya naibigay yung message or naisulat yung kwento. Ayun. Yes. Yun. So, doon naman din sa open couple, siguro yung favorite part ko doon is yung parang na-realize na nung heroine, yung worth niya bilang babae, na parang hindi pwedeng i-manipulate lang ako ng asawa ko just because hindi niya na ako gusto, na pwede niya na akong, na pwede niya na akong itapon, tapos papalitan, tapos pag gusto niya na ulit, babalikan niya ako. Hindi siya pwedeng, parang na-realize niya na, no, it's over. I'm through that. Parang gano'n. Tapos, nagkaroon siya ng career, mas diniscover niya yung passion niya, yung mga gusto niyang gawin. And I think that's the most interesting part or yung favorite part ko sa story. And siguro yung one valuable lesson na natutunan ko dun sa open couple is that never enter into something na wala kang intention panindigan. Kasi gano'n yung nangyari dun sa lalaki din. At first, nagpadala siya dun sa temptation, nagpadala siya dun sa idea na wala nang spark or wala nang excitement dun sa relationship nila. So, nag-resort siya, imbis ayusin niya yung relationship nila, nag-resort siya into something na at feeling ko alam niya rin naman na pagsisisihan niya yun. Kasi the fact na ayaw niyang i-let go yung asawa niya, kahit meron siyang kinikita or kinakasamang iba, it's an indication na ayaw niya pa rin pakawalan yung babae. Na parang alam niya sa sarili niya na pagsisisihan niya ako nawalan. Which happened naman din talaga dun sa story. So I think that's one lesson we can get from it, na never enter into something you don't have the guts to continue or to commit it. Ayun. So ayun. I think that's it. We're done. Thank you for listening. We're done. Thank you for listening to our group. Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am, Ma'am Krista. Bye-bye. That's it.